Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifras, ang visual artist from Manila, Philippines, and today we are going to customize the King Arts 1/9 scale na Hulkbuster. Shout out to Sir Jonathan of Jonathan's Toy Store for this opportunity na makapag-customize ng King Arts na 1/9 scale. Okay, first tanggalin muna natin yung mga pieces na pwede natin remove. Let's remove the plates. Okay. Ang concept natin dito, paint natin siya ng military camouflage military version. Okay. So yung steps na gagawin natin dito, sprayan natin siya with Bosny number 4 flat black. Then we are going to dry brush everything with gunmetal or steel. Steel. Thank you very much Hero Paints for sending these paints for our custom repaint projects. And then after that, gagawa na tayo ng camouflage. So yung mga camouflage natin na military green, we have green ochre, military green, heavy green, gunship green, fern green, olive green, tapos camo brown, and then light camo brown, and then grass green. So yan yung mga camouflage paints na gagamitin natin for this type of custom repaint. Now, kailangan natin balikan yung manual para pwede nating in-mask yung mga parts na umiilaw at saka yung mga yung mga switches. So I'm going to use a blue tack para ma-mask lang natin yung lights, para pag turn on ng lights, ganun pa rin yung ganun pa rin yung strength or intensity ng light. Okay, something like that. Pati yung switches, lalagyan din natin para hindi madamay yung any wirings. Okay? Okay. Tapos i-mask ko din lahat nung actually na-cover naman pala to so no problem. Hindi ko naman din i-spray ito likod na. So okay na to. Ready na to for the spray paint. And for spray paint naman, we are going to use Bosny number 4 flat black, tapos 2 to 3 multiple thin coats yung gagawin natin. Okay? So balikan ko kayo kapag nasprayan ko na siya. Okay, done na tayo sa flat black na primer. Now, gagawin naman natin ng next na step. Mag-apply tayo ng gunmetal na paint for dry brushing technique naman. So sa dry brushing, nakapag-add tayo ng additional na highlights, weathering, and na-emphasize yung mga details. Yung mga sculpt details niya, tulad nitong armor. So i-drag lang natin yung paint across the surface. So magkakaroon na siya ng additional layer of weathering. So makakatch nung mga naka-rise na surfaces yung paint. You don't have to load a significant amount. Konting-konti lang yung paint na nasa brush natin. Pwede ang motion ng brush nyo circular, diagonal, or horizontal, or vertical. Pwede yan. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong gawing weathering type. Okay, so ito na yung status ng ating Hulkbuster. Tapos na tayo mag-apply ng dry brushing sa lahat ng areas. Pati sa likod naka-dry brush na din. Naka-prep na din to. Nag-cure na rin to kagabi. So ready na tayo mag-paint ng camouflage. Yung camouflage na paint natin, ito. Thank you very much Hero Paints for sending these paints for our custom repaint project. So meron tayong mga military na colors nandito. So ang gagamitin natin ito, heavy green, leather brown, military green, gunship green, camo brown, and light camo brown. Itong dalawang to, leather brown and light brown, medyo mas konti lang yung amount na gagamitin natin. More of these four. So heavy green, military green, gunship green, and camo brown. So ang technique na gagamitin natin dito, darkest color muna ng green, and then darkest color to the lightest color. So 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ito yung last. Kasi konti lang yung amount na i-add natin dito for the leather brown. Mas gusto ko mas mukha siya military green. Okay, start na tayo. Ang brush na gagamitin ko ito, round brush na merong fine tip. This is number 6. Medyo broad siya, medyo makapal para ma-cover up agad yung areas na gagawin natin. Dito natin siya didemo sa may chest area. So ito muna i-apply natin heavy green. Para mas mag-flow yung paint, pwede natin siya mix with water. So dito naman sa
pag-apply naman ng camouflage pattern, wala namang kailangan na shape. I mean, it's very irregular shape lang yung gagawin natin. So kunwari demo natin dito, no. Ayan. So kaya mas maganda kung mas malaki yung brush natin para cover up agad yung area. So paint natin dito sa chest, no, arm. So mas maganda siguro kung medyo ilabas natin to. Yan. Okay. Very free flowing lang to mga ma'am sir. Ano lang, freestyle na mga shapes. Very irregular. Walang mga angular lines. Alright, done na tayo sa heavy green na camouflage pattern. Ngayon naman, we are going to apply this paint, gunship green naman. This paint is a little bit lighter than the previous one, so kakaroon tayo na mas defined na yung patterns na gagawin natin. Yung patterns parang ganun pa rin, very irregular, parang siyang cloud-like na patterns. Pero ganun pa rin yung concept natin. It's a very freestyle type of execution. Wala naman akong pattern na sinusunod, pero meron tayong design theme. Next na paint na gagamitin natin, ito Hero Paints High Pigmented Water Based Acrylic na Camo Brown. Okay, same lang yung technique. Ganun pa rin. It's a very irregular na shape na mga patterns na gagawin natin. Okay, so yun lang, overlaying lang ng mga patterns yung concept din ng camouflage. So let's do that sa lahat ng parts ng ng action figure. Tapos wait lang. Tapos ito yung sa next color naman natin, light camo brown. So yung pattern na ginagawa natin dito, mas manipis and mas nasa horizontal yung curves na ginagawa natin. Horizontal na orientation. Pero random pa rin yung shape. Yan, tapos after ng camouflage na pattern, apply na tayo ng dry brushing technique using these paints. Vallejo Metal Color, ano nga pala ito? Yun, copper. Para dito, sa parts na to. Yung isang strip dito sa shoulder. Then we also have Hero Paints Dwarven Rich Gold. Na-apply natin yan dito sa hips. Dito sa may clips ng shoulder, chest armors niya. Sa gitna, marami tayong parts na gold. Just to complement yung coolness nung cool color kasi yung green and green camo natin. So nag-add lang tayo ng warmth na color, warm colors using gold. And then we also have silver para dun sa feet niya. Silver and platinum para dun sa inside ng kanyang chest armor. Yung mga mechanism dito. And there you have it mga ma'am, sir, ma'am. We are done with the Hulkbuster 1/9 scale project natin. This is King Arts na Hulkbuster na custom repaint natin. Thank you again Sir J.R. Magdaug of Jonathan's Toys PH. Thank you very much for this opportunity na makapag-customize ng King Arts 1/9 scale na Hulkbuster. And also for a bonus treat, nag-customize na din ako ng Moorstorm 1/9 scale din. So pareho kasi sila ng scale, 1/9 scale. Si Moorstorm naman, ganun din, same lang yung proportion niya, kaya naisip ko na ibigay siya as a gift from me to Sir Jonathan, so to Sir JR of Jonathan's Toys PH. Again, thank you very much for this collaboration project. It's a very fun custom repaint project kasi sobrang laki nitong Hulkbuster and na-practice ko ulit yung paggawa ng camouflage sa mga action figures or collectibles. Yan. Again, thank you very much Hero Paints. Ito yung mga Hero Paints na ginamit natin, yung military colors, military green. So this is the camouflage version. Ito naman yung Moorstorm ng Iron Man Mark 85. Yan, so yan, naglagay. Same lang yung process.
naglagay lang tayo ng mga light effects. Tapos kompleto din yung mga accessories niya. Yan, yung nano repulsor cannon, yung mga nano blades, yung mga effect parts nandito rin. Tsaka ang daming alt hands and yung mga hand shields or hand protectors. Tapos ito naman yung likod ni Hulkbuster. So wala naman tayong nabago sa LEDs. Meron naman tayong mask na nilagay before painting. So the light should work. Okay? Pati yung mga switches, naglagay din tayo ng mask dyan. Kaya they should all work. Hindi ko lang tinest yung battery kasi wala rin akong batteries dito. Yan. Tapos ito naman si Mark 85. Nilagyan ko na rin ng light effects kasi hindi ko na rin siya mapailaw. Tapos meron na rin signature yung base ni Mark 85. So ang gagawin natin ngayon, lalagay natin to si Iron Man Mark 85 dito naman sa Hulkbuster. Tatry natin. And ito na si Iron Man Mark 85 sa loob ni 1/9 scale King Arts na Hulkbuster. Really happy na makita si Iron Man dito sa loob. Kasi hindi naman talaga sila match. Pero at least same scale sila na 1/9 scale. So yan, Sir JR. Meron na tayong Iron Man 85 sa loob ni Hulkbuster for demo purposes. So if ever makakuha ka ng King Arts na version, yun, repaint din natin if you want. Pero this time, for now pala, this Iron Man Mark 85 will work for us as demo purposes only. Yan, tingnan din natin yung loob. Okay, tanggal natin to. Okay, tanggal natin to. And i-reveal natin yung loob niya. Okay? Ayan, ganito siya. Ayan. Ayan, so naglagay tayo ng light effects sa chest ni Iron Man Mark 85. So, for demo purposes only, I think this can work. Pero kung meron na mahanap si Sir JR na Mark 43, because yung nakalagay talaga dyan is the Mark 43. Tapos Mark 44 si Hulkbuster. So, yun lang mga mom sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!